Nilangaw na naman ba ang ating presidente mga kababayan sa kanyang trip to Jensan? Hindi pa kasi natatapos mga kababayan ang paglilibot-libot ni BBM dahil mukhang kulang pa siya sa kota mga kababayan na sasabihin niya sa SONA. Tapos siyang napunta sa NAIA, sa mga paaralan mga kababayan, sa MRT. O ngayon mga kababayan sa palaisdaan, dito sa Fishport sa Jensan. Kung ikukumpara mo talaga sa mga trip ni PRRD, para itong namatayan mga kababayan. Tingnan nyo ang mga tao. Yung itsura ng isa, At ang itsura ng kanyang amigo na DA secretary na isang negosyante mga kababayan. Napangiwi. Dahil kaway sa hangin na naman mga kababayan. Kawawa itong si BBM Wala na ba talagang natutuwa mga kababayan dito sa ating presidente sa kung saan siya magpupunta? Kaway sa hangin talaga mga kababayan. Ang mga tao ang sisimangot ng mga pagmumukha. Sa patuloy na pagtatapos bagong Pilipinas Hello! Andito ako! na nakasentro sa pagkakapantay. Dito ako. Sakit. Kaway sa hangin doon sa sa dagat mga kababayan. Sino kinawayan mo sa dagat, Siguro BBM? ng administrasyon na walang Dagat sektor ang maiiwanan sa Oh. Doon siya banda mga kababayan, kumaway sa dagat. sa kaunlaran. Mm. Attorney Glenn Pangapalan Ayan. at kanina Sigurado tayo, turo na naman. Ito na naman kanyang signature mga kababayan. Ibibida na naman ito sa SONA. Ang dami na niya turo-turo, no? Yung gumuhong tulay, turo-turo. Yung nasunugan, turo-turo. Ito naman isda, turo-turo na naman mga kababayan. Kunwari na naman, Ang daming isda! Ang daming isda! Secretary for Fisheries Drusilla Isda yan lahat. Bayate. Sige. Tingnan nyo ang mga tao, Mabibigyan pa yan ng benepisyo mga kababayan, ha? Mga trabahante dyan sa Fishport sa Jensan. Pero ang sisimangot ng mga pagmumukha. Pangulo dito sa Fishport, una-una napansin natin, Sir Migo, na nakasuot na siya ng protective boots, Wow! Nakasuot ng boots si BBM mga kababayan. Ibibida na naman iyan. Na, sir, bakit lahat po sila naka-boots ngayong, Ang pagsusuot ng white boots. Ang puputi, bagong-bago ang boots. Wala talagang ligatuldok na dumi mga kababayan. Ano palang sinabi dito ni BBM? Kaway sa hangin na naman, Tingnan nyo mga kababayan, kaway sa hangin. Ang mga tao, ang itsura ng mga tao, mga kababayan, ang sisibangot. Siya lang ang nakangiti. Tingnan nyo! Siya lang ang nakangiti. Away lang ang isa, Yung kalbo. natin ngayon, pati na nag Ngiting aso pa. rotate ngayon, mga nakasuot ng boots. Kasi part to, sir, ng biohazard. Parang parang hindi presidente ang dumaan. Nakaganyan lang, Parang sikyo lang mga kababayan na tinitingnan, ano to? May kontrabando ba ito? Wala man lang, hindi man lang kumaway. Precautions na rin. At yung tawa nila mga kababayan, kung tumawa man, yung tawang may ibang iniisip. Dito sa General Santos Fishport. Kawawa. Kawawa, Isda, kundi, hygiene. Dinumog ng langaw. May pailan-ilan, Paghangot. Kumakaway. Doon siya mga kababayan, lumapit. Ako, nilapitan dahil kumaway. Sabi ni Bibi, at least may isang kumaway. Lapitan ko. Sa kasunod Pinaganyan pa, Duterte fist pa yung isa mga kababayan. Tingnan nyo ha. Duterte fist, yung nakaitim, ginanyan ni Bibi. naparito po ang Pangulo para Lako. pagtinda ng tuna dito sa General Santos Fishport. Sige, ibida mo na naman yan, BBM. Go. Ano palang sinabi niya? Secretary Francisco Tiulo. Ayan na siya, At ngayon, Pangulo, ang mga pangangailangan ng ating mga mangingisda dito sa General Santos. Parang andun sa lamay mga kababayan. Tingnan nyo ang kanyang audience. Aayudahan pa yan ha. Dito lang kami para Tignan. Eto, I have a mic. Para tignan kung ano yung Ang taray. Binigyan ng microphone ng mga kababayan. I have a mic. Pero pala siyang mic dito, ano yung mga sistema na ginagamit ninyo para sa fisheries natin dahil sa pagpalagay ng ating sekretary, nakilala nyo naman
na talagang isa sa pinakamalaki sa industriya ng fisheries dito sa Pilipinas. Napangiwi, oh. Sa inyong mga ngiwi, sa inyong mga alamano. Hindi ba to conflict of interest, mga kababayan, na negosyante ng agricultural product ang inilagay mo dyan sa hanay ng agrikultura, tapos ongoing pa rin ang negosyo na exporting of agricultural products? Baka kompetensya yan sa mga magsasaka. Ay naunawaan niya kung ano yung potential. BFF yan, mga kababayan. Kahit saan-saan magpunta si BBM, kahit doon sa abroad, andun siya. Kahit pa yung mga lugar, mga kababayan, na hindi naman angkop para sa agrikultura sa Pilipinas. May mga yelo, snow. Andun pa rin siya, mga kababayan. Ng fisheries para sa Pilipinas. Marami oportunidad na lumalabas sa atin dahil dapat sana yung mga Eto na, investment na nawawala rin sa mga tinatamaan ekonomiya. Walang silbi, mga kababayan, ang ginawa ni BBM na pag-aaksaya ng pera. For the first 2 years, 3 years sa kanyang termino, naglilibot-libot sa buong bansa para mahikayat ng negosyo. Eto, walang napuntahan. Nasayang. Nasaan ang mga investors, mga kababayan? Nagsilayasan, wala dito sa Pilipinas. Pupunta rito, lalo na sa China, hindi sa atin na pupunta, kulela tayo. Kulelat! Sayang lang yung ginastos ni BBM, mga kababayan, na naglilibot-libot with all the entourage, mga kababayan. Whole entourage, kasama si Tambaluslos and the gangs, mga kababayan. Anong nahikayat yung investors? Wala kaming nakita na significant na na mayroong impact dito. Napupunta rin sa mga kakalaban natin sa Vietnam, sa Indonesia, sa Thailand, Doon sa lang sila. Oo. Pati Cambodia, kauli-uli at choice tayo. Dahil nga rin sa mga problema natin. Sa nga yan, yung policies na papalit-palit, yung mga, at ako may magpapile pa ng sweldo, 1,200. Yun talagang corruption, mga kababayan. 'Di ba? Yung sinabi ni Ka Eric, pagdating sa paglaban sa corruption, mga kababayan, ang ranking natin, doon tayo sa mga pinaka-corrupt na bansa. Top 5, top 6 na pinaka-kurakot, mga kababayan, doon sa nahanay na natin yung mga Afghanistan o ganyan, mga kababayan. The day, siyempre natatakot mga investor. Meron pa yung geopolitical problem dito. Meron pa yung yung problema ng korupsyon. Tapos kung tatanungin sila, mga kababayan, ang ganda na ng ating ekonomiya, Diyos ko. Sobrang ganda na. Nagkaroon pa yung problema ng mga kidnapping. Oh, Dapat huwag na ang krimen, droga. Yan talaga. Dagdagan yung problema na yan, ng mga ganyan, mga papain lang kung ano-anong na hindi naman matutuloy, nakaka-discourage lang sa investors. Malapit na po yung SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Malapit Jr. ang Sa SONA. tingin So ho ano ninyo, na? Naglibot-libot na nga, mga kababayan. Para gabiting specimen. Exhibit A na mayroon akong ginagawa. Few months before the SONA, mga kababayan, yun pa nagsipag na maglibot. may pagmamalaki ang Pangulong Bongbong Marcos pagdating naman po sa sektor ng mga manggagawa. Meron naman. Katunayan, in spite of all the problems, hindi naman masyado na-apektuhan yung ating employment basis. Pero ang problema natin, mga kababayan, walang mga infrastructure. Etong mga infrastruktura, mga kababayan, na hindi trinabaho ni BBM ngayon, hindi pa yan agad-agad, mga kababayan, mararamdaman. Maiiwanan tayo sa development Later on na niya natin, mga kababayan, mararamdaman. At tuloy-tuloy naman yung pagtataas ng aumento. Hindi nga lang natin ang nakikita ng mga kababayan natin, itong mga dagdag sahod na to, ang apektado lang ito, 10% lang ng mga workers. 52 billion ang sa 50. NCR lang, mga kababayan. Di ba ang sabi nila, 200 daw, 300? Kano nga ba yun ang dagdag? 50 lang. Hindi pa ginawa sa buong bansa. At ang nakakalungkot nito, mga kababayan, eto pang gobyerno pa natin. Sa mga LGU, mga kababayan, yan pa ang hindi sumusunod sa minimum wage. Maraming mga JO, mga kababayan, job order, tumatanggap ng 350. Yung iba siguro mas mababa pa, way below the minimum wage. Ang may problema talaga dito, mga kababayan, yung gobyerno. Bakit sila mismo ang lumalabag sa batas na ginawa nila? employment market natin.
ang mga minimum wage order dyan, mga 5 billion lang. Pero taon-taon, sila yung ina-address natin. Taon-taon, sila pa yung better situated. Paano na yung iba na wala na mga employers, like yung farmers, like yung fisher folks natin, mga tricycle drivers, jeepney drivers. Paano na yun? Bakit hindi yung tinitingnan natin? Bakit yung taon-taon, yun na lang, dahil ba walang boses yung mga yon, yun na hindi natin Palibasa kung magkaroong eleksyon mga kababayan na dapat yung mga party list, boses ng mga magsasakang ganyan, ang nalalagay yung mga oligarko. Yung mga dynasty na mga kababayan na wala namang talagang hangad dyan na kabutihan sa kanilang sinasabing party list. Ginagamit lang para sa kanilang kapangyarihan, proyekto, pansarili. Hindi. Yun ang dapat natin tutukan na dahil alam naman yung presyo matataas dito. Wala tayong subsidy ng fuel. Hindi tayo kagaya ng bayan. They produce their own oil. Wala talaga yan. Ang bottom line dyan mga kababayan, talagang mahina ang leader. Magantay na lang tayo. Huwag na kayong umasa. Huwag na kayong umasa. Magantay na lang tayo sa 2028. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.